Pakistan has bombed several cities across Afghanistan, including the capital Kabul, in a major escalation of a long-running border dispute. Sa South Asia, may dalawang magkalapit na bansa na matagal nang may tensyon sa isa't isa, ang Pakistan at Afghanistan. Sa loob ng maraming taon, may mga labanan na nangyayari sa dalawang bansa. Minsan may palitan ng putok at maliliit na operasyon ng militar, pero kadalasan ay hindi ito lumalala. Ngunit ngayon tila nagbago na ang sitwasyon. May mga airstrike, drone attack at sunod-sunod na pag-atake mula sa magkabilang panig. Dahil dito may mga opisyal na nagsasabi na ang nangyayari ngayon ay hindi na simpleng sagupaan, kundi isang open war. Habang tumatagal, mas nagiging seryoso ang labanan at mas tumataas ang tensyon ng dalawang bansa. May ilang pangyayari na lalo pang nagpalala sa sitwasyong ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Matagal nang mataas ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at ng Taliban na namumuno ngayon sa Afghanistan. Ngunit ngayon parang tuluyan na itong sumabog. Naglunsad ang Pakistan ng malawakang military attack laban sa Afghan Taliban. At para sa marami, ito ang isa sa pinakadelikadong paglala ng alitan sa rehiyong iyon sa mga nakaraang taon. Habang may mga digmaan na nangyayari sa ibang bahagi ng mundo tulad ng Ukraine, Russia, Iran at mga base ng US sa Middle East, may isa pang lugar na unti-unting nagiging sentro ng bagong krisis. Sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan, lumalalim ang labanan na ngayon ay tinatawag ng open war. Ayon kay Pakistan Defense Minister Khawaja Muhammad Asif, ubos na raw ang pasensya ng kanilang bansa sa Taliban. Sinabi niya na handa na ang Pakistan na ipaglaban ang digmaang ito dahil sa sunod-sunod na insidente sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pinagmulan ng kasalukuyang labanan ay nagsimula noong February 26. Sa gabing iyon, nagsagawa ng mga pag-atake ang armadong puwersa ng Taliban laban sa mga posisyon ng Pakistan sa kahabaan ng Durand Line. Ito ang lugar na naghihiwalay sa Afghanistan at Pakistan. Mahaba at komplikado ang border na ito. Umabot ito ng halos 1,600 miles na dumadaan sa matataas na bundok at malalawak na disyerto. Matagal na rin itong pinagmumulan ng tensyon at madalas na nagiging lugar ng sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa ulat ng BBC, nagsimula ang mga pag-atake bandang alas 8 ng gabi sa lokal na oras. Tinamaan ng ilang lugar sa mga border province tulad ng Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia at Paktika. Ang ilan sa mga lugar na ito ay may presensya ng Pakistani military bases, kaya agad itong naging seryosong insidente. Sabi naman ng Taliban, ginawa nila ang mga pag-atake bilang sagot sa naunang airstrikes ng Pakistan noong February 22. Noong araw na yon, binomba ng Pakistan ang ilang lugar sa Afghanistan dahil pinaniniwalaan nilang may mga militant camp doon. Tinawag ng CNN noon ang pangyayaring iyon bilang isang malaking pagsubok sa pagitan ng dalawang bansa. Pagdating ng February 26, malinaw na bumigay na ang kapayapaang iyon. Matapos ang mga pag-atake ng Taliban, mabilis na gumanti ang Pakistan. Ayon sa kanilang pahayag, nagkamali raw ng kalkulasyon ng Taliban at nagpaputok ng walang malinaw na dahilan sa ilang lugar sa northwestern province ng Khyber Pakhtunkhwa. Dahil dito, nagsagawa ang Pakistan ng serye ng airstrikes sa loob ng Afghanistan sa madaling araw ng February 27. Target ng mga bombing raid ang mga sinasabing posisyon ng Taliban sa mga border province. Ayon sa CNN, posibleng pinili ang Kabul dahil ito ang lugar kung saan ipinanganak si Hibatullah Akhundzada, ang misteryosong leader ng Taliban. Hindi pa malinaw kung talagang sinubukan ng Pakistan na patayin siya o kung pinili lang iyon bilang mensahe. Tinawag ng Pakistan ang kanilang operasyon na Operation Righteous Fury. Dahil sa pangalan pa lang ng operasyon, maraming analyst ang naniniwala na seryoso ang layunin ng Pakistan na tamaan ng pinakamataas na leader ng Taliban. Hanggang ngayon wala pang kumpirmasyon kung nasaktan o napatay si Akhundzada sa mga pag-atake. Kahit may mangyari man sa kanya, malamang na hindi agad ito aaminin ng Taliban. Pagkatapos ng mga airstrike ng Pakistan, nagsalita ang tagapagsalita ng Taliban na si Zabihullah Mujahid sa social media platform na X. Sa isang post na kalaunan ay binura rin. Sinabi niya na gumanti raw ang Taliban sa pamamagitan ng pag-atake sa mga military position ng Pakistan sa Helmand at Kandahar. Hindi pa malinaw kung gaano katotoo ang pahayag na iyon. Dahil mabilis ding nawala ang post, may ilan na nagdududa kung talagang nangyari ang sinasabing counter-attack o kung bahagi lamang ito ng propaganda sa gitna ng lumalalang labanan.
Habang tumitindi ang labanan, may mga bagong detalye pang lumalabas. Ayon sa pahayag ng Pakistan, gumamit na rin umano ng drones ang Taliban para umatake sa kanilang mga target. Sinabi ng Pakistan na 3 lugar ang tinarget ng mga drone mula nang magsimula ang bakbakan. 2 sa mga iyon ay military facility. Kabilang dito ang isang military academy sa Abbottabad at isang artillery training school sa Nowshera. Pero may isang insidente na lalo pang nagpaalala kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Ayon sa ulat, may isang drone na bumagsak malapit sa isang primary school sa Swabi. Kung ang drone na iyon ay talagang nakalaan para tamaan ng paaralan, ibig sabihin ay posibleng nadadamay na rin ang mga sibilyan sa labanan. Isa pa itong nakakagulat na pangyayari dahil dati ay pinaniniwalaan na wala pang military drones ang Taliban. Ang alam ng karamihan, ang gamit lang nila ay mga ordinaryong civilian drone na karaniwang ginagamit sa video o surveillance. Ngayon tila nagbabago na ang sitwasyon. Habang tumatagal ang labanan, palitan na ng mga pag-atake ang nangyayari sa pagitan ng 2 panig. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay, ngunit mahirap tukuyin ang totoong bilang. Magkaiba kasi ang ulat ng bawat panig at walang malinaw na independent verification mula sa ibang organisasyon. Ayon sa ulat ng CNN, sinabi ng Taliban na ang airstrikes ng Pakistan ay nakapatay ng 19 na sibilyan at nakasugat ng 26 pa hanggang February 27. Ayon pa sa kanilang pahayag, karamihan sa mga biktima ay mga babae at bata. Gayunpaman, may mga analyst na nagsasabing maaring ginagamit lamang ito ng Taliban bilang propaganda upang makakuha ng simpatya mula sa international community. Pagdating naman sa bilang ng mga sundalo na namatay sa labanan, magkaiba rin ang sinasabi ng 2 panig. Ayon sa Taliban, umabot na raw sa 55 na sundalo ng Pakistan ang napatay sa kanilang mga pag-atake. Ipinagmamalaki pa nilang nakakuha sila ng 19 na military posts mula sa Pakistan. Sa kanilang ulat, sinabi rin nila na maliit lamang ang naging pagkawala sa kanilang panig. Ayon sa kanila, 8 Taliban fighters lang ang namatay at 11 ang nasugatan. Pero ibang kwento naman ang ibinibigay ng Pakistan. Ayon kay Mosharraf Zaidi na tagapagsalita ng Prime Minister ng Pakistan, kabaligtaran daw ang nangyayari sa battlefield. Sinabi niya na hanggang February 27, umabot na raw sa 297 Taliban fighters ang napatay at mahigit 450 pa ang nasugatan sa mga operasyon ng Pakistan. Dahil sobrang magkaiba ang mga numerong ito, halos imposible para sa mga tagamasid na malaman kung alin ang mas malapit sa katotohanan. Mas lalo pang nagiging magulo ang sitwasyon dahil karamihan sa mga international media outlet ay naglalagay ng babala sa kanilang mga ulat. Ayon sa kanila, wala pa silang kakayahang kumpirmahin ng hiwalay ang mga bilang na ibinibigay ng Pakistan at ng Taliban. Kung pagbabatayan ng magkabilang panig, magkaiba ang kanilang bersyon kung paano nagsimula ang digmaan. Para sa Taliban, nagsimula ito ng bombahin ng Pakistan ang mga pinaghihinalaang militant camp sa loob ng Afghanistan. Para naman sa Pakistan, ang Taliban ang unang umatake sa kanilang mga pwesto. Ano man ang tunay na pinagmulan, ang malinaw ay halos 1 linggo nang tuloy-tuloy ang labanan at wala pang palatandaan na ito ay matatapos agad. Ayon pa sa CNN, hindi ito ang unang pagkakataon na umabot sa ganitong punto ang relasyon ng Pakistan at Afghanistan. Simula noong Oktubre, may umiiral na tigil putukan sa pagitan ng 2 bansa. Ngunit kahit may kasunduan, napakarupok nito at madaling masira. Ang kasunduang iyon ay nabuo matapos ang isa pang madugong labanan noong nakaraang taon. Ayon naman sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, ang mga naunang sagupan ay kadalasang nangyayari lamang sa mga border area. Pero ang mga airstrike na nakita noong huling bahagi ng February, lalo na ang ginawa ng Pakistan, ay hindi na lang sa mga lugar na iyon nangyari. Sa madaling salita, ang dati ay simpleng alitan sa border ay unti-unti nang nagiging isang tunay na digmaan, isang open war, ayon mismo sa gobyerno ng Pakistan. Ang tanong ngayon ay bakit umabot sa ganito ang sitwasyon? May isang dahilan na malinaw na naging mitya ng labanan. Para sa Taliban sa Afghanistan, nilabag ng Pakistan ang kanilang ceasefire agreement nang bombahin nito ang mga sinasabing militant base sa loob ng Afghan territory. Iba naman ang paliwanag ng Pakistan tungkol sa mga base na binomba nila sa Afghanistan. Para sa kanila, hindi ito simpleng lugar lamang. Ayon sa gobyerno ng Pakistan, ang mga base na yon ay ginagamit ng mga armadong grupo na nagsasagawa ng mga pag-atake sa loob ng Pakistan. Dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumala ang tensyon.
Matagal nang inaakusahan ng Pakistan ang Afghanistan na pinapayagan nitong manatili sa kanilang teritoryo ang mga grupo ng terorista na umaatake sa Pakistan. Ayon sa mga leader ng Pakistan, may mga grupong tinatawag nilang anti-Pakistani terrorists na umano'y sinusuportahan ng Taliban government sa Afghanistan. Sinasabi ng Pakistan na ang mga grupong ito ang nasa likod ng maraming suicide attack at iba pang mararahas na operasyon sa kanilang bansa. Maring itinatanggi ng Taliban ang paratang na ito. Para sa kanila, hindi ginagamit ang teritoryo ng Afghanistan upang maglunsad ng pag-atake laban sa ibang bansa. Sa kanilang pananaw, ang ginagawa lamang ng Pakistan ay ang pag-atake sa loob ng Afghanistan na walang malinaw na dahilan at nadadamay pa ang mga sibilyan. Kapag may akusasyon ang Pakistan, may sagot agad ang Taliban. At sa ngayon wala ni isa sa kanila ang gustong umatras. Gayunpaman may isang bagay na malinaw. Totoong nahaharap ang Pakistan sa lumalaking problema sa terorismo sa loob ng kanilang bansa. Sa mga nakaraang taon, patuloy na dumadami ang mga pag-atake. Ayon sa ulat ng US Department of State, tumaas ng 50% ang bilang ng terrorist attacks sa Pakistan kumpara sa datos noong 2022. Kasama rin sa pagtaas ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa mga insidenteng iyon. Iba't ibang grupo ang sangkot sa mga pag-ataking ito. Kabilang dito ang mga lokal na sangay ng ISIS, ang Balochistan Liberation Army at ang grupong Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Mahalagang tandaan ang pangalang TTP dahil malaki ang papel nito sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Pagsapit ng 2025, inilagay ng South Asia Terrorism Portal at ng Institute for Conflict Management ang Pakistan sa pangalawang pwesto sa Global Terrorism Index. Ibig sabihin isa ito sa mga bansang pinakaapektado ng terorismo sa mundo sa panahong iyon. Sa loob lamang ng isang taon bago lumabas ang report noong 2025, umabot sa 1,081 ang bilang ng mga taong namatay dahil sa terrorist attack sa Pakistan. Ayon sa ulat, ito ay pagtaas ng 45% kumpara sa nakaraang taon. Halos kalahati ng mga pag-ataking iyon ay iniuugnay sa TTP. Noong 2024 lamang, tinatayang 558 na tao ang namatay dahil sa mga operasyon ng grupong iyon. Para sa Pakistan, malinaw ang koneksyon. Naniniwala sila na ang pagdami ng karahasan sa loob ng kanilang bansa ay may kinalaman sa sitwasyon sa Afghanistan at sa pamumuno ng Taliban. Muli, tinatanggi ito ng Taliban. Pero ayon sa pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, may kasaysayan ang Afghanistan sa ilalim ng Taliban na nagiging ligtas na lugar para sa ilang extremist group tulad ng TTP at Al-Qaeda. Isa pang bagay na napansin ng mga analyst ay ang timing ng pagtaas ng karahasan. Lumakas ang mga pag-atake sa Pakistan matapos bumalik sa kapangyarihan ng Taliban sa Afghanistan noong 2021, kasabay ng pag-alis ng mga puwersa ng United States mula sa bansa. Dahil dito naniniwala ang Pakistan na may sapat silang dahilan upang seryosohin ang banta ng mga militant group na maaring nag-ooperate mula sa Afghanistan. Ngunit ayon sa ilang analyst, hindi lamang ito ang dahilan kung bakit handang ideklara ng Pakistan ang tinatawag nitong open war laban sa Afghanistan. May iba pang dahilan na mas nakakagulat at mas komplikado. Bago natin talakayin iyon at kung ano ang posibleng mangyari sa susunod na mga araw, balikan muna natin ang isang mahalagang lugar sa kwento. Ito ang Durand Line. Nabanggit natin kanina na karamihan sa mga labanan ng Pakistan at ng Taliban ay nangyayari sa lugar na ito. At may malinaw na dahilan kung bakit doon madalas sumiklab ang tensyon. Matagal nang hindi kinikilala ng Taliban at ng mga naunang gobyerno ng Afghanistan ang Durand Line bilang opisyal na linya sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa kanila, may problema sa pinagmulan nito. Ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, nabuo ang linyang ito noong 1893. Ginawa ito ng United Kingdom noong panahon ng British Empire. Layunin noon na gumawa ng buffer zone para protektahan ang British Raj laban sa lumalakas na impluensya ng Russian Empire. Pero nang iguhit ang border na ito, hindi masyadong pinag-isipan kung ano ang magiging epekto nito sa mga taong nakatira sa lugar. Partikular na naapektuhan ang komunidad ng Pashtun na matagal nang naninirahan sa magkabilang panig ng dalawang bansa. Mahalaga ito dahil ang Taliban ngayon ay halos binubuo ng mga Pashtun. Dahil dito marami sa kanila ang hindi tumatanggap sa Durand Line bilang tunay na linya ng dalawang bansa.
Para sa kanila, hinati lamang nito ang iisang komunidad. Ayon naman sa Royal United Services Institute o RUSI, nagkaroon ng maraming pagkakataon ng Pakistan para ayusin ang alitang ito sa pamamagitan ng diplomasya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi ito lubusang naresolba. Ang problema pa, ang linyang ito ay nilikha ng isang bansa na matagal nang wala sa lugar na ito. Halos isang siglo na ring wala ang British Empire sa Pakistan at Afghanistan. Dahil dito may ilang analyst na nagsasabing nagkamali ang Pakistan sa hindi pagharap ng maayos sa issue ng Durand Line. Ayon pa sa RUSI, ang paulit-ulit na pag-iwas sa problemang ito ay nagdulot ng isang sitwasyon na tinawag nilang parang Frankenstein monster. Ibig sabihin, ang grupong minsang sinuportahan ng Pakistan ay ngayon naging dahilan ng maraming problema para sa kanila. Sa madaling salita, ang Taliban na dati umanong may suporta mula sa Pakistan ay ngayon isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumala ang tensyon sa lugar ng dalawang bansa. Siyempre, iba ang pananaw ng Pakistan dito. Para sa kanila, ang hangganan na higit 100 years ng umiiral ay dapat na lamang igalang, kahit pa sabihin na hinati nito ang komunidad ng Pashtun. Gaya ng madalas mangyari sa maraming rehiyon sa mundo, ang simpleng alitan tungkol sa hangganan ay lumalawak at nagiging mas seryosong alitan. At dito papasok ang isa pang dahilan na para sa iba ay tila nakakagulat. May kinalaman ito sa isa pang malaking bansa sa rehiyon, ang India. Ayon sa ilang opisyal sa Pakistan, naniniwala sila na ang Taliban ay maaaring ginagamit ng India bilang proxy laban sa kanila. Ang basehan ng paratang na ito ay ang tulong na ibinigay ng India sa Afghanistan matapos muling mamuno ang Taliban. Nagpadala ang India ng humanitarian aid at nagpanatili rin ng diplomatic contact sa bansa. Para sa Pakistan, posibleng senyales ito na lumalapit ang Afghanistan sa India. Ngunit maraming analyst ang nagsasabing mahina ang paratang na ito. Sa kasaysayan kasi, mas malapit ang India sa mga grupong kalaban ng Taliban tulad ng Northern Alliance at maging sa United States. Sa kabila nito, may ilang leader sa Pakistan na nagsasabing ang Afghanistan ay unti-unti nang nagiging parang colony of India. Kabilang sa mga nagsabi nito si Pakistan Defense Minister Khawaja Muhammad Asif. Matapos ang mga pambobomba ng Taliban sa Pakistan, naglabas siya ng pahayag sa social media. Ayon kay Khawaja Asif, inaasahan ng Pakistan na magiging mas mapayapa ang Afghanistan matapos umalis ang mga puwersa ng United States at muling mamuno ang Taliban sa bansa. Ngunit ayon sa kanya, kabaligtaran daw ang nangyari. Sinabi niya, ayon sa kanyang pahayag, na ginawa raw ng Taliban ang Afghanistan na parang koloni ng India. Dagdag pa niya, gumawa raw ang Pakistan ng maraming hakbang sa pamamagitan ng diplomasya upang manatiling maayos ang sitwasyon. Ngunit sa huli ay naging proxy daw ng India ang Taliban. Para sa maraming observer, debatable ang pahayag na ito. May ilan ding nagsasabing maaring ginagamit ng Pakistan ang labanan laban sa Taliban upang makakuha ng strategic advantage laban sa matagal nitong karibal na India. Sa puntong ito, malinaw na maraming dahilan ang pinagsama-sama kung bakit umabot sa tinatawag na open war ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at ng Afghan Taliban. Ngunit matapos makita ang mga dahilan, may isa pang mahalagang tanong. Ano ang maaaring mangyari sa susunod? Dahil dito mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Noong February 28, malinaw ang naging pahayag ng Pakistan. Sinabi ng kanilang gobyerno na wala na silang planong makipag-usap sa Taliban government ng Afghanistan matapos ang mga nangyari sa nakaraang mga linggo. Ang pahayag na iyon ay isang malinaw na senyales na ang mga sagupaan at airstrike na nakikita ngayon ay maaaring simula pa lamang ng mas malaking digmaan. Kung tuluyang lumaki ang labanan, sa papel ay malinaw na mas malakas ang Pakistan pagdating sa military power. Ayon sa mga ulat ng CNN at sa ranking ng Global Firepower, malaki ang lamang ng Pakistan sa halos lahat ng aspeto ng lakas militar. Batay sa datos ng Global Firepower, may humigit kumulang 660,000 na active military personnel ang Pakistan. Samantala, tinatayang nasa 75,000 lamang ang armadong tauhan ng Afghan Taliban. Bagamat may ilang ulat na nagsasabing maaring umabot sa higit 170,000 ang kanilang kabuuang puwersa. Bukod dito, mayroong around 550,000 reserve forces ang Pakistan, habang wala namang reserve military structure ang Taliban. Mayroon din ng Pakistan na halos 500,000 paramilitary personnel kumpara sa tinatayang 90,000 sa Afghanistan.
Malaki rin ang agwat pagdating sa military budget. Mahigit $9 billion ang ginagastos ng Pakistan sa depensa bawat taon. Samantalang nasa $145 million lamang ang military spending ng Afghanistan. Pagdating sa kagamitan, mas malaki rin yung lamang ng Pakistan. Mayroon silang mahigit 59,000 na armored vehicles at 2,677 tanks kasama ang libu-libong artillery systems. Sa kabilang panig, ang Taliban ay may tinatayang 4,000 armored vehicles lamang at halos wala ring maayos na air force. Ang karamihan sa kagamitan ng Taliban ay lumang Soviet-era helicopters at ilang military equipment na naiwan ng United States nang umalis ito sa Afghanistan. Isa pang malaking pagkakaiba ay ang kakayahan sa dagat. Dahil landlocked ang Afghanistan, wala itong navy. Samantala may fleet ang Pakistan na may humigit kumulang 120 naval assets na maaari nilang gamitin sa iba't ibang operasyon. At may isa pang bagay na nagpapakita kung gaano kalaki ang military advantage ng Pakistan. May nuclear weapons ang Pakistan. Ayon sa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, may tinatayang 170 nuclear warheads ang bansa. Siyempre napakaliit ng posibilidad na gamitin ito laban sa Taliban. Ngunit ang pagkakaroon pa lamang nito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang strategic power ng Pakistan. Ngunit hindi ganoon kasimple ang realidad. Kahit na mas malakas ang Pakistan sa tradisyonal na military power, hindi ibig sabihin na magiging mabilis o madali ang kanilang tagumpay kung magpapatuloy ang digmaan. Isa sa mga dahilan ay ang grupong Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP na nabanggit kanina. Ang TTP ay isang militant group na nag-ooperate sa loob mismo ng Pakistan. Isa rin ito sa mga grupong sinasabing pinapayagan ng Afghan Taliban na manatili sa kanilang teritoryo. Kung iisipin, may punto ang paratang na ito dahil ang pangalang TTP mismo ay may salitang Taliban. Sa mga nakaraang taon, minsan nang namagitan ang Afghan Taliban sa usapan sa pagitan ng Pakistan at TTP. Ngunit ayon sa CSIS, kadalasan ay mas pabor ang Taliban sa TTP kapag nagkakaroon ng alitan. Ang mas malaking problema para sa Pakistan ay kung paano lumalaban ang mga grupong tulad ng TTP. Hindi sila umaasa sa tradisyonal na digmaan. Sa halip, gumagamit sila ng guerrilla warfare. Ito ang uri ng labanan kung saan maliliit na grupo ang nagsasagawa ng biglaang pag-atake, ambush at iba pang taktika upang pahinain ang kalaban kahit mas malakas ito sa armas at kagamitan. Ito rin ang dahilan kung bakit nahirapan ang United States sa Afghanistan sa loob ng maraming taon bago sila tuluyang umatras na naging dahilan para muling mamuno ang Taliban. Ang Taliban ay may mahabang karanasan sa ganitong uri ng labanan. Kahit limitado ang kanilang resources, kaya nilang magdulot ng seryosong pinsala sa mas malalakas na kalaban. Sa loob ng Pakistan may isa pang malaking banta. Ang TTP ay may tinatayang 30,000 hanggang 35,000 na miyembro. Ayon sa United Nations, hindi sapat ang bilang na ito para sa isang full-scale conventional war laban sa Pakistan. Ngunit sapat ito upang magsagawa ng malawakang guerrilla attack sa loob ng bansa. Kung mangyari iyon, maaaring tumaas ang bilang ng suicide bombings, ambush sa military convoys, at iba pang pag-atake sa mga base ng Pakistan. Sa ganitong paraan, kahit may malaking military advantage ang Pakistan, maaari pa rin itong mapahina mula sa loob habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa Afghan Taliban. Ayon sa BBC, kung tuluyang lumaki ang digmaan sa pagitan ng Pakistan at ng Afghan Taliban, malamang na hindi ito magiging karaniwang uri ng digmaan. Totoo na nagsimula ng bombahin ng Pakistan ang ilang government facility sa Afghanistan. Ngunit may isang malaking bagay na dapat tandaan. Marami sa mga taong nasa pamahalaan ng Taliban ngayon ay may mahabang karanasan sa guerrilla warfare. Ibig sabihin, iba ang paraan ng kanilang pakikipaglaban kumpara sa tradisyonal na army. Hindi nila kailangang sirain o talunin ng direkta ang buong military ng Pakistan upang ipakita na hindi sila matatalo. Ganito rin ang ginawa nila laban sa United States sa loob ng maraming taon. Kahit nasakupin pa ng Pakistan ang ilang bahagi ng Afghanistan, hindi ibig sabihin nito na matatapos na ang digmaan. Malaki ang posibilidad na maghiwa-hiwalay ang mga mandirigma ng Taliban sa daan-daang maliliit na grupo sa buong bansa. Mula roon, maaari silang magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake laban sa mga puwersa ng Pakistan. Hindi lang iyon. Sa tulong ng grupong TTP na nasa loob mismo ng Pakistan, maaari ring magkaroon ng mga pag-atake sa loob ng bansa. Sa ganitong sitwasyon,
kahit manalo ang Pakistan sa ilang labanan, magbabayad pa rin ito ng malaking presyo sa loob ng maraming taon. May isa pang malaking problema ang Pakistan. Ito ay ang kanilang ekonomiya. Ayon kay Pramit Palchoduri ng Eurasia Group, hindi kayang tustusan ng Pakistan ang isang mahabang digmaan laban sa Taliban. Ayon sa kanya, mahina ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Kung ang kalaban ay isang regular na army, posibleng kayanin ng Pakistan dahil mas malaki at mas malakas ang kanilang military. Pero ibang usapan kapag ang kalaban ay isang maluwag na samahan ng iba't ibang armadong grupo, tulad ng paglalarawan niya sa Taliban. Ang ganitong uri ng digmaan ay kadalasang tumatagal ng maraming taon at napakalaking gastos. Sa madaling salita, wala sa dalawang panig ang may malinaw na kakayahang tuluyang talunin ang isa't isa. At sa ganitong sitwasyon, mas pabor ito sa Taliban kaysa sa Pakistan. Dahil dito nagsimula na ring manawagan ang ilang leader sa South Asia na ihinto ang labanan bago pa ito lumala. Nung unang sumiklab ang tensyon, nag-alok pa ang Iran na mamagitan sa pagitan ng Pakistan at ng Taliban upang maayos ang problema. Ngunit ngayon hindi malinaw kung mangyayari pa yun. Sa kasalukuyan, abala rin ng Iran sa sarili nitong krisis matapos ang mga pag-atake ng United States at Israel laban sa Iran na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang supreme leader na si Ali Khamenei. Bukod sa Iran, nanawagan din ng United Nations, China at United Kingdom na pababain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Maging ang tagapagsalita ng Taliban na si Zabihullah Mujahid ay nagsabi noong February 27 na nais nilang maresolba ang problema sa pamamagitan ng pag-uusap. Ngunit sa ngayon, malinaw ang sagot ng Pakistan. Wala muna silang planong makipag-usap. Dahil dito, nananatiling napakadelikado ng sitwasyon sa South Asia. Kung seryoso ang Pakistan sa sinasabi nilang ubos na ang kanilang pasensya, posible na ang mga labanan na nakikita ngayon ay simula pa lamang ng mas malaking digmaan. At kung mangyari iyon, maaaring madamay ang buong rehiyon. Maraming bansa ang may interes sa bahaging ito ng mundo. Kaya kung tuluyang lumaki ang labanan, maaaring magkaroon ito ng epekto hindi lamang sa South Asia, kundi pati sa buong mundo. May ilang analyst na nagsasabing ang direktang labanan sa pagitan ng Pakistan at India ay maaaring maging simula ng mas malaking digmaan. At kung lalo pang lumala ang sitwasyon, maaaring mas lumawak pa ang krisis sa rehiyong ito.